Naranasan kong matulog sa kalsada. Honeymoon namin ni Sister Tori. Naranasan ko ang nagtago kami mga aktivista sa bundok, sa Quezon at saka sa Bicol. Sa kalsada ho kayo nag-honeymoon ni Sister Dory? Hindi. After ng aming honeymoon sa Baguio, nag-i-strike na ang mga workers sa Bulacan, iba-ibang mga kumpanya. Ako chairman ako ng KMB sa Bulacan. At hindi ko matiis yung kanilang, mga mahirap pinipirma sila sa kontrata, wali tinatanggap nila yung ganun sweldo, pero totoo, mababang sweldo tinatanggap nila. They were being treated as slaves. Kaya wala pa akong Diyos ng panahon na yun eh. Kaya nung ako'y makakilala sa Diyos, may paraan pala para makabangon ng Pilipinas. Kung magkakaroon ng righteous government, righteous leadership, no-nonsense government, pwedeng mabalik ulit ang Pilipinas na #1 bansa sa Asia. Brother Eddie, sa mga panahon na kailangan ninyo ng gabay at tulong, sino ang mga taong nilalapitan ninyo? Number one, ang aking hinihingi, I have been seeking, of course, this is my habit, seeking the advice of God through His Word by the power of the Holy Spirit. Habit ko na yun eh. Number two, I approach people with integrity, with reputation, and knowledge on the areas of their expertise. Humihingi ako ng wisdom, ng guidance doon sa mga taong eksperto sa different disciplines of life. Kasi as a pastor, sangkatutak yung mga taong binibigyan mo ng counseling. Problema sa ministry, problema sa bansa, everything. Kaya yun ang natutuhan ko. I have to approach the right people. Dahil sabi ng Bible kasi, there is safety in the multitudes of counselors. Brother Eddie, 10 minutes. Marami na po kayong napahapyawan, pero ano po sa palagay ninyo ang 3 pangunahing suliranin ng ating bansa? Top 3 problems of the Philippines. 3 terminal cancer. Terminal cancer of poverty, corruption, and injustices. Why? Alam niyo ba na 81 media practitioners were salvaged for the last 9 years? Not even one is in jail. 2 estudyante sa UP babae, nagre-research lang tungkol sa kalagayan ng farmers sa probinsya namin, sa Agunoy. Biglang kinidnap ng military, nawala na. Si Jonas Burgos, anak ng dakilang ama niya, si Joe Burgos, kinidnap tanghaling tapat sa isang restaurant, nawala na. Yung 57 civilians sa Maguindanao Massacre, kababata ng mga lawyers, mga babaeng lawyers, mga lalaking lawyers, tumutulong lang sa human rights. Kasama sa 57 civilians, massacred. Kasama na rin yung mga 32 media practitioners. Generation of media practitioners in Mindanao were suddenly massacred in this country which is known as the first Christian country in Asia. I do not believe na yung mga private armies, pinalaki ginawang mga monsters, binigyan ng mga modern weapons, more modern than the weapons of armed forces of the Philippines and Philippine National Police. Bilang Kristiyano, hindi ko kayang sikmurain. Kaya sa akin, 3 terminal cancer. Poverty, corruption, injustices. Poverty, napanood ko yung kumakain ng ipis, pamilya, yung asawa, nanghuli ng ipis, niluto sa kawali, pinakita sa telebisyon. Matapos mapakain yung mga anak, wala nang mahuling ipis, nakiusap sa kanilang mga kapitbahay para manghuli ng ipis. Professor ako ng political economics for many years. Alam na alam ko ang natural resources ng Pilipinas are much greater than the natural resources of Japan. That's why, being a student of history, the Philippines was even richer than Japan until 1943. Kaya ang Philippine Airlines was known as the oldest airline in Asia. And 50 years after, the Philippines had fallen down to the bottom, overtaken by neighboring countries. Even Vietnam had overtaken the Philippines as far as economic growth percentage is concerned, because the Philippines had undergone incredible deterioration due to shocking, unabated political corruption. Kaya yung 3 na yan ang terminal cancers. Nabanggit niyo po ang corruption. Ano po ang mga konkretong hakbangin na inyong tatahakin para masugpo ang corruption sa ating bansa? Kompleto ang aming formula.
napag-aralan ko ang korupsyon ay, kasi inalok ako anti-corruption sa ni GMA. Nang bigay ko yung aking condition, pinatungo niya sa akin sa bahay si General Tirso Danga. Pero nabigay ko yung aking kondisyon, hindi na bumalik eh. Ang korupsyon sa Pilipinas ay binubuo ng wholesale at saka retail corruption. Wholesale, 80% ay wholesale at yung 20% ay nanggagaling din sa lower rank and file offices ng gobyerno. Yung wholesale, 80%, has been emanating from the very office of the President directly and indirectly. Kausap ko mga retired generals ng AFP, ng PNP, ex-officials ng BIR at saka Bureau of Customs, inamin sa akin, meron silang quota, may payola sila. Every month, kailangan mag-raise up sila ng funds at i-deliver sa Malacanang. Pag si Brother Eddie ay naging presidente with Jun Yasay as my vice president at saka yung aming appoint PB na piling-piling mga senatoriables, in 1 week's time, tapos at kansilado ang 80% wholesale corruption sa Pilipinas. Isang linggo po. Kaya pagkatapos, pinag-aralan ko Singapore, Taiwan, Hong Kong, Malaysia under Mahathir at saka ang South Korea. Itataas natin ang economic security ng lahat na nasa gobyerno, teachers, sundalo, police, kahit na janitors, kahit na drivers. Itataas natin ang kanilang economic security. At guaranteed ang educational needs ng pamilya, guaranteed ang medical needs ng pamilya, guaranteed ang retirement funds. Hindi katulad yan, nawawala ang retirement funds. Guaranteed yun. Sa madaling salita, liliit ang tukso ng korupsyon. At pagkatapos, pa-aprobahan ko agad sa Kongreso ang Freedom of Information Act or Access to Information Act. Ano to? Pinaglaban to ng Sibak Party List ni Joel for many years. Pipirmahan na ito ng January, hindi na naman pinirmahan. Anong ibig sabihin ng Access to Information Act? Ikaw, ordinary citizen ka, si Juan de la Cruz, may karapatan na kumuha ng kopya ng mga papeles at dokumento tungkol sa lahat ng transaksyon ng gobyerno. Under Villanueva Yasay Administration, walang transaksyon sa gobyerno na maililihim sa taong bayan. Pangalawa, si Juan de la Cruz pwedeng kumuha ng statement of assets and liabilities and network ng lahat na nasa gobyerno. At pangatlo, bibigyan natin ng ngipin kung kinakailangan ng pangilang batas. For the first time in history, magkakaroon ng rule of law, magkakaroon ng dedicated desk sa bawat opisina ng gobyerno. Walang korupsyon na nangyayari na hindi alam ng gobyerno. Bakit? Yung transparency and accountability policy, ipatutupad natin yan. Brother Eddie, huling 5 minuto. When you reach the end of your life, how would you like your friends and family to remember you? Well, maalala nila na in the midst of insurmountable odds, because of my faith in God and my faith in the innate goodness of the Filipino people, nabalik ang dangal at puri ng lahing Pilipino sa mata ng mundo. Na-dismantle natin ang aparatos ng korupsyon, napalipad natin ang ekonomiya through economic revolution formula na kinonceptualize ko as a political economist. Yung aming economic revolution formula will be the alternative or will be the reason to make the threat of bloodshed revolution be irrelevant. Mawawala na ang rebellion, mawawala ang terrorism. Kapag nagkaroon ng leadership by example with moral authority, mangyayari yung sinabi ng Diyos, remove the wicked away from the king's throne so that the government will be based on righteousness. For righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to the people. So maalala ng mga kaibigan ko, ng pamilya ko, hindi ako nag-compromise mula nung ako'y magkaisip. Hindi ako nabili na pwede palang mabuhay ang isang Pilipino na mayroong genuine faith in God, hindi nag-compromise, hindi nalagay sa peril ng mga wicked, corrupt politicians, at nagtagumpay na ibalik ang Pilipinas muli as #1 country in Asia and fulfilling the glorious prophetic vision for the Philippines as international gospel center of the world, missionary sending country all over the world before Jesus comes back again.